Sa 299 pesos na engagement ring, ano ang mas mahalaga? Yung value ba nito? O kaya yung effort ng lalaki na nag-offer ng engagement sa kanyang long-time girlfriend? Ang nangyari kasi dito sa post na to, mukhang hindi kontento si ate girl dahil daw feeling niya napakababa daw ng value niya as a girlfriend for 8 years dahil lang sa in-offer sa kanya na engagement ring na worth 299 pesos na binili ng kanyang boyfriend doon sa Shopee. Kaya ang ending, mukhang hindi talaga happy si ate girl dahil 299 pesos lang yung engagement ring. Kaya basahin natin itong buong post na to. Don't forget to follow me sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Ito na. Be happy sa engagement ring. Hashtag payong kapatid. So please hide my identity po. My BF of 8 years just proposed to me. But nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost 299 pesos lang. Ganito lang ba kababa yung halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring? Or di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba tong nafe-feel ko or should I confront him? Kaso ayoko din naman masira yung moment. I'm not sure kung ito yung pinopertain ng ate girl, yung Mikana na worth 299 pesos na makikita mo sa mga online apps, no? So, ito yung itsura niya. Mukhang maganda naman. Ayan, maganda naman yung pagkakagawa kahit na or regardless yung value. O, di ba? So, para sa akin, at least nag-effort si kuya, no, na mabigyan siya ng engagement ring regardless kung ano yung amount nito. Ang reaction ko naman dito is ito. So, it's the thought, pure intentions, respect, and unconditional love that counts. Ang mahalaga, yun ang importante. So, syempre, i-hashtag natin 299 engagement ring in which mas i-appreciate mo talaga yung effort, no, ng isang tao rather than nag-e-expect ka sa mga value. So, sa reaction ko dito, may di-discuss tayong 5 na issues, no, sa eksena ni ate girl. So, number 1 is all about expectations that can cause problems sa relationship. Especially kapag yung expectation mong ito ay konektado sa pagiging material mo, no? So, kapag nag-expect ka ng mga gift, dapat yung gift, ganito yung value, dapat branded siya. Kasi, baka wala na naman akong halaga kapag hindi branded yung binibigay sa akin. Yung mga ganong mindset, no, pwede yun magkaroon ng problema kasi mukhang yung partner mo na very materialistic, ikaw yung mahahagard, no, kasi yung parang yung relationship nyo ay parang sinasatisfy mo lang yung cravings ng partner mo ng mga luxury items instead of appreciating your efforts. Alam mo yon, nakakaloka yung ganitong parang isang quality ng partner mo na dapat sana binavalue yung efforts mo, yung pagod mo, rather than binavalue yung amount na binibigay mo sa kanya. Second issue here is about understanding the financial capacity of your partner. And nabanggit nga ni ate girl na 8 years na silang mag-on or nasa relationship ng kanyang partner. So during that years, sana na magkasama sila, she should already na known yung mga capacity ng kanyang boyfriend, yung mga bagay na kaya talaga niyang bilhin, at yung mga bagay na hindi talaga kaya ng boyfriend niyang bilhin, no? So, yung mga ganun na knowledge o kaya awareness ng isang partner towards your partner sa ganong kahabang relationship nyo. Pero, bakit ganun, no? Hindi pa rin, parang mukhang binibelittle yung effort ng isang partner mo kapag sa tingin mo, hindi karapat-dapat or hindi parang feeling mo mababa ang value mo dahil sa pag-base sa price ng binigay sa'yo na engagement ring na 299 pesos. Yun. So, dapat sa tagal nyong magkarelasyon
alam mo dapat, no, para hindi ka mag-expect. Third issue dito is yung acceptance, na in which alam mo yung mga assets o kaya yung mga flaws ng partner mo. So, mukhang dito sa part na parang feeling ni ate girl, mababa yung value niya dahil 299 pesos lang ang binigay na engagement ring. Mukhang naghahangad talaga si ate girl ng mas mataas, no? Although, hindi naman natin, we cannot blame her for have that kind of attitude, personality. Pero, syempre, medyo magkakaroon talaga ng insensitivity issue. Kasi, parang parang nakukulangan talaga siya, no? So, mga ganon. So, kapag na-accept mo kung ano man yung mga flaws ng partner mo, then definitely, mas magtatagal pa yung relationship nyo. Yun nga lang, sa post ni ate girl, mukhang there is a possibility na magkakaroon ng issue yung relationship nyo dahil lang sa paghangad mo ng mas higher value yung mga binibigay sa'yo ng boyfriend mo. Yung pang-fourth naman dito is all about communication. Importante kasi na kapag meron kayong yung mga bagay na hindi kayo nagtutugma or hindi kayo nagkakaintindihan, communication is one of the best solution para maayos kung ano man yung gusot, no? One example is by venting your feelings, nagkakaroon ka ng way para i-lessen or mabawasan yung level of anxiety mo o kaya yung frustrations para kapag nailabas mo na, pwede ka makahinga ng malalim. And then, in that way, pwede nyo mapag-usapan kung ano yung dapat gawin kapag naka-encounter kayo ng mga certain challenges such as bakit ganito yung price ng engagement ring na binigay mo sa akin, yung mga ganon. So, syempre, magkakaroon yan ng explanation ng guy kung bakit ito yung afford niya, yung mga ganon. So, yung mga examples na pwedeng maidulot ng proper communication between two interested parties such as mga magjowa. At ang pang-5, fifth issue is all about knowing the other side of the story. So, in this case, dapat din nating malaman kung ano yung nasa side ng lalaki. The reason behind why naisipan niyang bumili ng engagement ring through online apps, no? So, malalaman natin kung i-explain niya kasi ganito yung sitwasyon ko. Baka naman nagkaroon talaga ng emergency na nagamit yung funds niya. Kaya, the only way for him is to purchase yung mga kung ano yung mga available items na usually accessible talaga online. Ayan. Kasi 'di ba, ngayon online na yung mga most accessible kesa pumupunta ka physically sa mga stores, no? Kaya yun siguro yung naisip ni Guy. Marami namang reasons kung bakit yun yung nabili niya. Kaya importante talaga na huwag tayong umasa sa one side of the story. There are three sides of the story, yung side A, side B, and the truth. O, di ba? So, yes, wag laging maniwala sa mga naririnig nyo. Dapat din tuklasan nyo kung ano yung side ng taong pinag-uusapan nila. And lastly, yung tanong ni ate, am I too immature to feel this way? Siguro masasabi ko dito is, pwede. It's because, alam mo yon, binase niya yung halaga sa material na bagay, no? Yung parang feeling niya, ang bababa ng worth niya, it's because binibase lang niya sa price, yung value ng ring na binigay sa kanya ng boyfriend niya. So, para sa akin, there are still chances na pwede namang magbago, pwede namang ayusin ang lahat, and wag din natin sisihin si ate girl. Siguro, minsan kasi ang mga ibang tao na dadala sa emosyon o kaya hindi padalos-dalos yung kanilang iniisip, yung mga decisions nila sa buhay. So, why don't we also give itong si ate girl another chance? Kasi lahat naman tayo, deserve natin na magbago, deserve natin na mabagyan ng another chance para ma-improve ang ating treatment o kaya yung ugali natin o kaya yung maturity level natin. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, especially about discussing the girl's point of view sa 99 pesos na engagement ring. Okay, so basta laging tandaan, be always positive, and communication is really an important key para
masolve ang mga dapat masolve. Okay, so good night everybody. Have a nice day.